Thank you for coming over for the lunch and learn. Mukhang marami tayo today, so praise be to God. Meron pa ba nasa labas? If you have not put in your straw vote or mock vote, we have a mock balloting outside. So I know it's a very, very important sacred Catholic duty for us to vote, because this is what we will do will really affect the whole country, especially the poor people. So this is a very sacred duty that God has given to us. So I hope we put this in our hearts and really discern and think of who our leaders should be. Okay na. So let's just bow down our heads and pray this short prayer with me. Heavenly Father, we pray for the next president of our nation to be handpicked by yourself. Give our nation a courageous leader, one who looks to you for guidance, one who will not acquire power and wealth to benefit himself or his family, but who will institute reforms that will benefit the Philippines and our countrymen. One with a heart to serve the nation and your people. Give us a leader with both heart and skills, character and wisdom, humility and will, competence and integrity. All these we ask in Jesus' name. Amen. Okay, so to help us discern and come up with a decision on who to vote for in the national election, we have for this Lunch and Learn series called and invited one of those spearheading the Filipino movement for transformational leadership. Just a short introduction of him. I met him first about 8 years ago. He's one of our leaders of the community that I'm with, ang Ligaya ng Panginoon. But he has moved on. He's still with Ligaya, but since January 2016, he has become the president of the Catholic Charismatic Renewal Philippines and the director for board member of CBCP Council of the Laity of the Philippines. And he also wears another hat. This is for this coming national election. He's the executive director of Filipino Movement for Transformational Leadership. Everybody, please help me welcome Mr. June Cruz, Brother June. Salamat po. Narinig niyo pa ba ako? Okay lang po. Sabihin niyo po sa ating mga kababayan na hindi natatamo ang tunay na kalayaan sa pag-aaruga sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan nilang magbayad dugo at pawis. Yan po ay isa sa mga katagang binitawan ni Hernan Luna. Sa mga pagkakataon ng mga Pilipino ay kinakailangan makilahok, makibaka, at kung kinakailangan ay mamatay para sa pakikipaglaban para sa ating bayan. Ito pong mga panahong ito ay panahon upang tayo ay tumugon sa tawag ng pagkakataon. Marami po sa atin ang ayaw lumahok sapagkat natatakot at nagsasabing ang politika ay marumi. Ako po nung bago ikinasal ay walang kahilig-hilig sa politika at hanggang ngayon wala rin po akong hilig sa politika. Ngunit nung ako po ay ikinasal, ilang buwan after we got married, I received a visit into our house. Dinalo po ako ng isang kaibigan. Ang pangalan po niya ay si Attorney Paquito Jojo Achoa Jr. Yan. Siguro kilala na po niya, no? At noong mga panahon yun, siya tumatakbo pa lang na mayor. Sabi niya sa akin, June, pwede mo ba akong tulungan kasi ako'y bata pa, pero tumatakbo ako ng mayor. At kailangan ko na medyo mas bata pa para naman masabi ko may konsihal ako para sa mga kabataan. Kailangan ko tulong mo kung pwede bang samahan mo ako sa kampanya nito. Bilang isang bagong kasal, isang batang lalaki, humihinga ng tulong kaibigan mo, pumayag po ako. Ngunit hindi ko nakonsulta yung aking asawa.
At kung malaman ng asawa ko na ako'y umuo, nagsimula na po ang isang malaking gulo. Yung pong asawa ko ay isang Romualdez. At alam niya po kung paano magulo at paano sumisira ng buhay pamilya ang politika. Kaya kung nag-aaway kami, ang sinabi niya sa akin, kulang na lang nagdutin yung aking mukha at sabihin, kung nalaman ko lang na ikaw ay tatakbo sa politika, hindi kita pinakasalan. Natapos kong usapan, kinailangan kong umatras. Binigyan ko ng halaga ang relasyon namin mag-asawa, tumulong na lang ako. Ngunit magmula nun ako po ay nagpakalayo-layo sa larangan ng politika. Bakit? Dahil sa madalas nating sabihin, marumi yan. Hindi tayo dapat nakikisaw-sawit yan. At kung boboto ko, ako na lang. Sa sarili ko na lang, ako na lang makakaalam. Ngunit ngayon po, sa isang pagkakataong ito, mayroon tayong hamong naririnig na mga Pilipino ay kailangan tumugon sapagkat napaka-importante ng darating na eleksyon ito. Kaya sa panahon ito ay nagsama-sama po ang isang grupo ng mga faith-based organizations. Nagulat po kami at hindi namin inakala na kami magkakaisa-isa. Mga grupong Katoliko, grupong Protestante, Ebangheliko, na linggo-linggo ay nagsama-sama, linggo-linggo ay nagdarasal, linggo-linggo, at sabing linggo-linggo talagang every week, ang pinoproblema namin ang makakainin natin at sino magbabayad. Dahil wala namang mga pondo ito. But we were able to come together, organize ourselves, and do something that we believe is the beginning of something worth doing for our country. And this is the Filipino Movement for Transformational Leadership. Maiksi lang po ang oras ko sa inyo at marami po sa sasabihin ko rito ay alam na ninyo being workers of the Asian Development Bank. But let me just breeze through it. We all know that our political system is very dysfunctional. And when we say dysfunctional, ibig sabihin gumagana naman ito pero hindi nito na i-deliver yung hinihingi na resulta at tamang resulta o pinakamagandang resulta ng sistemang ito. Para po kayong nagmaneho ng kotse na nakataas ang handbrake. Okay? Yun, alam niyo po yun, umaandar naman Pero alam niyo may mali. Alam niyo may pumipigil. And why are we saying that this is dysfunctional? Simply because of the presence of hundreds of political dynasties, the partyless system, premature campaigning, and that there are no real political parties. Medyo bibilisan ko po itong area nito sapagkat iiwanan din namin yung aming PowerPoint sa inyo at alam namin kaya ninyong gamitin ito on your own. If we're going to look into the political dynasties, you will right away see different families. Nandiyan na po, kita yung kung sino-sino ang mga nandyan. Okay? And what we're saying is there is a worsening problem of this issue on political dynasties because here we begin to see husbands and wives, parents and children, husband, wife, and child, all being part of the political dynasties in the different provinces and regions. To the point that, according to the AIM Policy Center study by Dr. Mendoza, 70% of senators and congressmen belong to political dynasties. And that 80% of governors and mayors belong to political dynasties. With this study, you will see also that the poverty incidents in different regions are all directly related to the percentage of dynastic share. Ang ibig sabihin po, mas maraming kapamilya ang umuupo sa iba't ibang mga posisyon sa lokal nila, sa rehiyon nila, mas mataas ang poverty incidence. Maguindanao, Apayao, Sulu, Tawi-Tawi. I think you will know the names the moment you hear the names. Alam niyo na kung sino yung mga political dynasties na yan. To the point also that political dynasties have captured 70% of Congress, 80% of local government units, and 90% of the barangay. Pag po binuksan ninyo ang ballot box, okay? Wala na po masyadong ballot box. Pag binuksan yung mga ballot box, makikita nyo, iisang DNA. Iisang DNA ang lumalabas magmula sa governor, mayor, congressman. And with this 178 political dynasties in our country, our government already
okay, political and social has been controlled to the point that even baby boy would have to be voted next. Please vote for our family for the next 50 years. The Philippines has been known to be the world's capital of political dynasties because there is no country in the world where the mayor and the vice mayor are husband and wife. Where politics is big business. Okay? So makikita po natin yung mga yan. Okay. To the point also that that elections become holidays. People see a certain kind, meron silang sense of entitlement kapag eleksyon na. Sumasaya ang mga tao. Bakit? May pagkakataon na tayo. Sabi nga ng isang pamilya rito, boto for sale. We are a big family. Okay? So if you are a congressman, okay, ang presyo mo sa amin, 2,500. Ang mayor, 3,000. Ang vice mayor, 2,000. Gusto mong iboto ka namin bilang konsehal? Single? Alam niyo po ba yung single? Ibig sabihin ng single, siya lang ang iboboto mo para hindi kahit yung kakampi, hindi makahabol. Di ba? Kahit kakampi, hindi makahabol, maiwanan. Single, 1,000. Pero kung top 3, 800. And just look for that eye. So makikita po natin dyan yung sense of entitlement and excitement of our people kapag ganyan because of the corruption that has happened into our political system. Also, we see an economic system that promotes inequality. We see that only 1%, okay, 45% of our country's wealth and resources are in the hands, okay, of only the richest 1%. And this is a study by Credit Suisse Global Wealth. And 60% of our country's economic growth goes only to the companies of the richest 1%. Again, this is a study by Dr. Shelito Habito, okay, a former NEDA secretary. In our banking system, we have around 36 commercial banks, and the total fund portfolio of 7 trillion is owned only by 4 families. So kung makikita niyo po yung malaking pie na yun, 4 na pamilya lang sa Pilipinas ang may-ari nun. At yung maliit na pie, hati-hati na po tayo dyan kung kayo man ay may pera sa bangko. We also experience that our people pay the highest prices for, gagalit na kayo mga electricity, medicine, internet, okay? Phone charges, okay? And yet with all these things, the poverty situation remains unchanged. We all know na marami na nagawa ang gobyerno natin, pero may hinahanap tayo that will really manifest the drastic change in the lives of our very poor people, because survey would say that 50 million of our people are poor, and that in this 50 million there are 5 million experiencing extreme hunger. 18 million people are food poor. Okay? Ganun po kalaki ang problema natin, both from a political and economic situation. The question will always be, bakit? Why? Why is our country like this today? Marami po tayong maituturo ng mga dahilan, but we all know that corruption in the Philippines is one of the biggest causes of why we're experiencing all this. Many of our leaders have become a big part of our country's problem. Ganyan po kasama ang korupsyon. Kami po ni Mark ay madalas nagpupunta po sa Mark, tayo ka naman para makilala ka. Si Mark po isang kabataan din na hinamon ko na pagkatapos graduate ng college, magsilbi tayo sa bayan, magsilbi tayo sa simbahan. At madalas kami nagpupunta sa iba't ibang mga lugar, okay, upang magbigay ng ganitong mga seminar at iba pang religious or spiritual seminars. But in one of our travels, pumunta po kami sa Cebu. Nasakay po kami sa isang taxi. At syempre, pag sumakay ka ng taxi, magkakatanungan na. Mano si ba Presidente mo?
Ako ay taga Makati. At nung magsimula siya, alam mo kagad, aral na aral. Okay, aral na aral. Siguro, sa buong biyahe natin may sasakay, lahat yun na sinasabi niya. Tuloy-tuloy. Okay? At ang turo niya sa amin ay ganito. Sabi niya, alam niyo, ang problema ho sa inyo, kami namin problema, ay umaasa pa kayo. Okay? Umaasa pa kayo na makakahanap kayo ng kandidato na hindi magnanakaw. Pagkatapos, kapag gumawa ng kalokohan, sasama pa ang loob nyo, mag-disappoint pa kayo. Kailangan matanggap na ninyo na pare-pareho lang ang mga yan. Pare-pareho lang yan. At hindi na maaari pang maghahanap kayo ng mga taong tapat. Nagpaliwanag pa siya at some point, naging technical ang usapan eh. Yan ang kandidato ko, aminin ko, medyo kurap yan, pero hindi ko siya literal na kurap. Uy, may literal at hindi, no? Kasi yung kurap yun, yung nagnanakaw sa kaban ng bayan eh. Yan. Pero yung kumukuha ka sa mga ganitong mga, kunwari, may mga negosyo magbibigay ng pasasalamat sa iyo. Yan. Kasi magandang negosyo nila. Bawal pa rin ho yun. Okay? Kasi hindi ka dapat tumatanggap. Pero, hindi ho yun literal na korupsyon. Bago natapos yung usapan, isa lang tinanong ko, magaling kang magsalita. Sabi ko, naniniwala ako sa makilan ng sinabi mo, pero isang tanong ko sa'yo, ikaw ba kako ay hindi na naniniwala pa? Ikaw ba kako ay hindi na umaasa pa na kaya nating magkaroon at kaya nating maghalal ng mga lingkod bayan na maaari magsilbi sa atin na hindi tayo nanakawan at hindi tayo lolokohin? Hindi ho. Hindi ka na umaasa. Hindi yan ang problema nyo eh. Umaasa mo kayo eh. Binalik na naman sa akin. Diyan tayo nagkakaiba. Sinasabi ko sa iyo, ako, okay, umaasa ako. Umaasa ako na mayroon pa tayong pagkakataong makahanap ng mga likumbay na iisipin ang para sa kapakanan ng bayan. And that is how evil corruption is, my dear brothers and sisters, my dear friends, my dear fellow countrymen. That is how evil corruption is. Sabi po na sa ito, Papa, sabi niyan, corruption is so evil, okay, that it removes from the hearts, it removes hope from the hearts of men. Kaya pag tinanong mga tao, sabihin, wala na, ganyan naman talaga eh. Huwag na kayong umasa. Napakasama po ng korupsyon sapagkat hindi lamang tinatanggal ang pagkain sa hapagkainan, hindi lang tinatanggal ang kinabukasan ng mga anak natin, kundi tinatanggal sa mga puso ng bawat isa ang pag-asa. At alam nyo, kapag nawala ang pag-asa sa puso ng tao, alam nyo kung saan tayo mapupunta. And that's why the Filipino Movement for Transformational Leadership came together and decided to say, what can we do for our country? Our country would need to have some form of an inclusive democracy. Kailangan meron tayong paraan na hindi lang kung yung mga sino ang gustong tumakbo at nagising isang araw sinabing gusto kong tumakbo, pwede siyang tumakbo, or nasabi ng partido, sino ba sa mga kandidato natin ang winnable at siyang tatakbo. We need to find a way wherein from our people, good men and women, capable men and women can be raised up to run for very important positions. And that is what we call a people's primary. It's a mechanism of electing servant leaders who are honest, competent, and with strong political will. Sinimula na po yan, yung prosesong yan, ng Filipino Movement for Transformational Leadership among its faith-based organizations, yung mga convener groups. Okay? Ano po ang sinasabi dyan? If we can elect better leaders, okay, perhaps we can improve our political and economic system. And perhaps, okay, we can have a time when in our election, we will not be left out in choosing only the lesser evils. Ngayon po, ang madalas yung naririnig, wala ka namang mapili eh. Baka pag gumamit ka ng magandang criteria, walang matira. Okay? At mayroon po katotohanan yan. Ngunit ang inaasahan natin ay dumating ang araw na kapag may mga kandidato po tayo, sasabihin natin sa mga kandidato, uy, ang gagaling naman lahat nila. Sino kaya ang pinakamagaling?
Yun yung inaasahan natin. Baka po nasa sitwasyon pa tayo na sinasabing, we are left to choose between this and that. And we're hoping that through a people's primary, hindi na po tayo mamimili pa kung sino kaya ang boboto ko, yung demonyo o yung demonyito? Yung demonyito na lang. We want to have a time when we can really choose, okay, good people, okay, and not to have a government with so many lesser evils. With this people's primary, what we did was to gather the different organizations. Mamaya po very quickly, we'll show the names of the different organizations. And it will be the people within those organizations who will nominate, okay, whom they believe can run for the position of president, vice president, senator, representatives, kahit po sa local post, okay, by using a criteria called a Gabay Cristo. Okay? Ginather po namin yan, umakyat po yung kanilang mga resultang yan, okay? And yung mga Catholic organizations po came together and gave their names to the Filipino movement for transformational leadership, for a certain nomination process. We want to be a people, a movement, working in the political field. Because sabi po dito ni Pope Francis, okay, none of us can say that I have nothing to do with this. They govern. No, I am responsible for their governance and I have to do the best so they can govern well, and I have to do my best by participating in politics according to my ability. Our hope is that pagkatapos po nitong ating session ito, makatalikod lang kayo at masabi niyo, uy, meron palang paraan para matulungan natin ang bawat isa na mamili ng mga karapat-dapat ding mga taong iboto. Our hope is that we have a mentality that pwede pala akong makilahok para sa kabubuti ng ating bayan. Because, again, according to the Compendium of the Social Doctrines of the Church, politics, okay, is one of the highest forms of charity because it serves the common good. And we cannot wash our hands. We all have to give something. Binanggit na po ni part po dito sa social doctrine is a good Catholic medals in politics or any citizen, okay? Offering the best of himself so that those who govern can govern. But what is the best that we can offer for those who govern? Maliwanag po, we need prayer. Maliwanag po, we need discernment. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines supported the Filipino movement for transformational leadership in a letter of commendation and praise. At sinabi po nila na sinulatan po ng CBCP ang lahat ng mga obispo at sinabi, Dear Bishops, mag-appoint na po kayo ng mga lay persons na maaaring makababa sa mga tao natin, makatulong para mabigyan ng pagkakataong magdasal at mag-discern ang mga tao natin. And in that CBCP apostolic letter, we were reminded that in all these things, we should not forget the poor, we should end political dynasties, we should pray for peace in Mindanao, and also begin to understand what people's primary is all about through some political education similar to what we are doing today. Binanggit ko na po yan. We are a group of faith-based organizations who have decided to come together. And we wish to advocate for our country, okay, the choosing of servant leaders. And ito po yung mga listahan. Hindi ko po alam kung makikilala nyo ang ibang mga pangalan, but marami po dito yung linggo-ling na kasama namin, mga obispo ng iba't ibang mga protestante, ebanghelikong mga samahan, at mga leaders po ng mga malalaki, mga katolikong organisasyon. Kasama po dito sa mga organisasyon to, yung mga kilala po nating mga grupo, yung Caucus for Christ, Brotherhood of Christian Businessmen. At pag po nagsalita kami, lalong-lalo na sa harap ng mga obispo at sa harap ng mga tao, mayroon pong impluensya. Dahil po talagang malalaki po ang mga grupong to. And our desire, okay, is really to have a people's primary process that can raise up
10 million enlightened voters. 10 million enlightened voters. Ang ibig sabihin po namin yan, gusto namin maabot ang 10 milyong mga taong magsasabing, oo, importante ang eleksyon ito, oo, magdadasal kami, oo, mag-iisip kami. Napaka-importante po niyan. When we formed the PMTL, what we did was to form a Gabay Cristo. Ito pong Gabay Cristo, mamaya po ibibigay sa inyo. Ito po ay isang papel na mayroong naglalaman ng 20 katanungan. 20 questions which you can use in order to rate your candidates. And our goal is not to dictate to you sino ba ang iboboto ninyo, but for people to say, sino ba yung tatlong kandidato ko na pwede pagpilian? Huwag nyo lang isama yung hindi pwede pagpilian. Okay? So, sino ba yung tatlo na pwede pagpilian? At may mga katanungan po rito na magagamit nilang para ma-rate. Ginawa po itong Gabay Kristong to sa matagal na panahon. Matagal na pinag-aralan ng mga grupo ng Katoliko, matagal na pinag-aralan ng mga grupo ng Protestante, nagsama-sama po kami, nagdebate po kami, and for the first time in the history of the Philippines and the Philippine Church, ngayon lang po nagkaroon ng united stand ang lahat ng mga Kristiyano sa bayan natin. Ngayon po nakakatayo kami kasama namin iba't ibang mga Christian groups, mga Protestante, at para kaming mga magkakapatid at magkakaibigan. Bakit? Alam namin napakahalaga ng eleksyon ito. Nabuo yung Gabay Kristong yan na mamaya papaliwanag po namin sa iyo. At bumuo rin po kami ng reform agenda. Ito po yung mga bagay na gusto natin na sana imaitaguyod ng mga kandidato na pinapanalangin natin maiupo natin sa darating na eleksyon yan upang maipagpatuloy ang paglago ng ating bayan. Nabanggit ko na po yan, each organization recommends 2 names for President, Vice President, and Senators. Nagawa na po namin yan. At nung pagtapos po yung nag-shortlist po, pinag-aralan po kung sino sa lahat ng mga denominate from the different groups, kung sino yung top 3 for President, top 3 for the Vice President, top 15 for Senators. Natapos na rin po namin yan. At pagkatapos po ay nagkaroon ng People's Primary. Ang ibig sabihin po nito, individual members of all the organizations ay bumoto from the shortlist through SMS and through manual votation. Natapos na rin po namin yan to the point na nakakuha na po ang Filipino movement, okay, ng mga listahan na ibinigay naman nila sa isang organisasyon na tinatawag na People's Choice. Itong People's Choice po ito, so National Proclamation of Winners as People's Choice Candidates. Ito po mga People's Choice na to, ang masasabi namin nakapasa sa criteria na ginamit namin, at yung pong People's Choice na isang organisasyon naman ang magtatakbo, ang magsasabing ikakampanya namin ang mga tao yan. Ihinto po ako sandali dito. Ako po ay galing sa Filipino Movement for Transformational Leadership. Ako po ay isang non-partisan person kasama sa isang non-partisan group. Hindi po namin pwedeng sabihin sa inyo, iboto nyo sa ganito, iboto nyo sa ganyan. Dahil yung mga organisasyon namin, hindi rin po pwedeng magsalita at magsabing, ang organisasyon namin ay para kay. Naintindihan po yun. Ngunit nung maitaas na po namin ang mga pangalan na nakapasa sa kriteria, ito po yung mga kriteria na nakita namin pumapasa sa kriteria ng Gabay Kristo, ibinigay na po namin ang mga pangalan to sa isang organisasyon na tinatawag namang People's Choice. At yung bumoto ngayon ay bumoboto bilang individual. Yung mga bumoto ay mga miyembro namin at tig-isa ang mga boto. At hindi nila nire-represent yung aming samahan. Yun po ang lumabas na mga pangalan, may mga pangalan pong lumabas, na ito po ay tinatawag ngayong People's Choice. Lumabas na po ang mga pangalan to, may press release na ito, ang iba ay nasa Facebook na, ang iba ay nasa Jari na makikita nyong Christian organization supports, ganyan, ganito. Meron na po yan. Ay kung gusto po nyo malaman kung sino yung mga pangalan yan, may press release po yan, mayroong Facebook yan. Ang sinasabi po namin, nakapasa po yan sa aming criteria
pumirma po yan sa aming covenant, itataguyod nila ang reform agenda at itatakbo sila, ipangangampanya sila ng People's Choice as individual citizens. So kung meron po sa inyo sabing, patingin nga ng listahan nyo, sige, tingnan mo, parang gano'n, no? At sinasabing, naniniwala ako sa listahan nyo, you have to be the one, as individual say, tutulong ako dyan. Okay? Pwede akong tumulong dyan. Because you are doing that as an individual citizen. Kinaklarify ko lang po yun para po maliwanag na wala po kaming dalang kandidato ngayon. And then, pag po nailabas na natin ang People's Choice candidates, magsisimula na po ang kampanya na tutulong yung People's Choice sa pagkakampanya ng mga taong ito. And we want to clarify that the fundamental principles here is that this is a totally lay initiative. Hindi po kasama ang mga kaparian, ang mga obispo rito. Kahit po sakali ninyo yung mga obispo ayaw nilang magsalita, kung sino ang kanilang iboboto, pero pwede naman daw bumulong. And we shall respect individual free will. And we shall abide and follow by the Church's social teachings. Okay. Again, our long-term goal. Yung pong ginagawa namin ngayon ay hindi po para lang sa eleksyon ito. Sinisimula po namin ang isang institusyon, isang proseso that will have inclusive democracy. So that in the coming barangay elections, maybe in the coming national elections again, mas nakaposisyon po kami. We have not perfected the cookie cutter. At pag sinabi nyo, alam ba nyo ginagawa nyo? We already have our own victories, okay? But we have not perfected the cookie cutter. And yet we know that in our joint prayers and in our joint aspirations, meron na po kaming narating at naniniwala po kami sa mga pangalan na itataas ng People's Choice para inyong ipagdasal. Meron pong reform agenda. Masyado na pong mahaba ito. Kung gusto po nyo mapag-aralan, ano ba yung mga reform agenda ilinatag ninyo? Ito po ay, they're all downloadable in our website, in our mamaya po, ipapakita namin yung mga links ng aming mga websites. But basically, what we're saying is that there are 4 key areas in the reform agenda which the candidates have already committed to in doing if they're given the chance to take their seat in the government. And these areas are 8 specific reforms in good governance, inclusive growth and economic reforms, poverty reduction and job creation, and some tax reforms. Our goal? Raise an army of 10 million enlightened voters. And that's where we will be asking your help. We'll be distributing later this Kabay Cristo and explain to you very quickly how it can be used. But kung kaya po ninyo, kung kayo po ay leader ng isang organisasyon, kung kayo po ay mayroong mga circles of influence, kung kayo po ay ginagalang sa inyong mga pamilya, sabihin nyo, mga anak, malaking pamilya tayo. Ito ang gagawin natin. Okay? Then use this so that our people can be enlightened. And hopefully, with God's word, with prayer, with discernment, makahanap po tayo ng mga karapat-dapat na mga kandidatong iluluklok natin sa napakahalagang mga posisyon. And another goal is that we want to offer a support mechanism to good candidates. Na kapag nakita natin, in-endorse na pala si, may pangalan na, no? Paano kaya akong makakatulong? Okay? Sa bayan namin, pag dumalaw yan, okay? Sabihin ko sa mga tatay ko, oy, tumulong kayo. Okay? Because we want them to be supported and not be beholden with the political dynasties and lords and then any other lords that are in those areas. At this point, very quickly, we'll present you a video. Alam ko po na kailangan natin ng konting break. And we would like to
entertain you by showing you the many different dumb ways to vote. Makihistro ka ng late, bentang balota sa classmate. Ikos machine na ituktuki, balota ng iba ay iyong silipin. Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Pumili kung kanino kampi at humingi ng konting fee. Kung ayaw niya, huwag mong iboto. Doon ka sa ibang may malaking balato. Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Boto ang general na kuplar, o ang movie star na sexy and hot. May boksingero at komedyante, ano kaya sila magpatakbo ng bayan? Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Byuda ng diktador, iboto, o ang taong nakalakas sa preso. Ex-president na talagang korap, magtatakbo ba sa ugali nito? Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Dumb ways to vote, so many dumb ways to vote. Ibotong anak, kapatid at tatay sa pwesto ng pamilya mula sa mayamang lolo. Bigyang poder ng kaibigan nila'y makontrata. Dahil sa tax mo, negosyo nila'y masagana. Huwag magreklamo kung inutil ang gobyerno. Di man tuma pero ito ang totoo. Just ways to vote. Just ways to vote. Just ways to vote. So many dumb ways to vote. Hindi ko po alam kung nakaka-relate kayo. Sapagkat marami pong sa mga nakita nyo ngayon ay masasabi natin totoong-totoo. And that is why, at this point, we're distributing to you a copy of this Gabay Cristo. At dito po makikita nyo na sinasabi natin, ito ang magiging gabay sa tamang pagpili ng mga kandidato o leader. Hindi ko pala po anong nakadistribute sa inyo ngayon kung yung English o English. Okay? So ito po ay merong English, ito po ay may Tagalog, Waray, Ilonggo, Cebuano, Kapampangan, Ilocano. Okay? So pinaghirapan po ito para magamit po ng iba't ibang mga kapatid natin sa iba't ibang mga rehiyon. Ngunit pare-pareho po ang sinasabi nito na sinasabi din ng lahat ng ito ay nababase din sa mga salita ng Diyos. Para po doon sa naniniwala na may kapangyarihan ang salita ng Diyos na baguhin ang pag-iisip ng tao, ito po ang ilinalapit namin sa inyo. Na kung minsan ang tao, pag umupo, hinawakan ko, bago pa maggabay Kristo, alam na nila yung kanilang iboboto eh. Pero hindi natin, kilala mo na, meron ka ng inkling, o meron ka ng sariling mga agenda kung sino iboboto mo. But let us encourage people. Okay? Encourage people to do it, one, maybe in a scientific way, because this is a scientific tool, or maybe in a prayerful way.
Depende po sa circle of influence na mayroon kayo. Kung po mga kakausapin yung mga tao ay mga taong simbahan, mga taong malalapit sa Diyos, gamitin natin ang salita ng Diyos. At narito po sinasabi sa 2 Samuel 3 that he who rules over men must be just, ruling in the fear of God. Look for men, from Exodus 18, able men from all people, men who fear God, men who are trustworthy and who hate a bribe. Pwede po natin gamitin yan. At sa mga grupo naman po lang, masasabi natin, mas gusto lang scientific natin. This is a scientific tool which we have designed in order to find out if your candidates pass the criteria that has been set as Gabay Cristo. Dito po makikita natin na mayroong may mga instructions po dito. At sinasabi sa instructions, sa Tagalog po, maaari niyong gamitin ang alinman sa 1 hanggang 5 para sabihin ang inyong opinyon. Walang maling sagot, ibase lamang kung ano sa inyong personal na opinyon, alam, nakita, nabasa o narinig patungkol sa kandidato. Pakisagot lamang ang bawat pahayag ng tapat ayon sa inyong kakayanan. So hindi po natin ididikta sa mga tao, sabihin natin, ano bang alam mo sa mga kandidatong yan? And all they need to do is to write the names, kung 3 names, on the second page of your candidates, and begin to rate them based on character and integrity, based on leadership and abilities, based on sincerity to God and country, and based on leadership, integrity. So, re-rate lang po niyan. He or she consults the general public and respect the boundaries between right and wrong. Yung unang kandidato, pag sinabi, number 1 ba siya? Yung pangalawang kandidato, number 3 ba siya? O yung pang-5 kandidato, pang-5 ba siya? Yung una, yung number 1, he really does not exemplify this quality. Kung number 3 ang pinili nyo, I cannot say if she or he exemplifies this quality. Kung number 5 naman ang binilugan nyo, ang ibig sabihin nun, he really exemplifies this particular quality. Medyo mahirap pong gamitin ito. Kapag po nag-iisa kayo at sinimulan nyo na, may tendency, parang nakakatamad. And that is why we encourage you, if there is a way for you to reproduce this and begin doing it in your own families, kung meron kayong mga maliliit na grupo, use it as a way of preparing your group, your friends, your family for this political exercise. Uy, importante itong ating darating na eleksyon. Sabi, okay lang ba sa'yo? Magdasal tayo, mag-isip tayo. Tingnan natin kung ano. And then you begin, just open with a simple prayer. Kung pwede magdasal. Read the words that are written there. And then sabay-sabay po kayong mag-rate. Para po makita ninyo kung ano mang resulta. Pwede rin kayo magdesisyon. Walang sharing ng results kanya-kanya kasi alam ko naman, iba ka Hindi po natin gustong saklawan kung ano, o hindi rin naman yung ba't yan ang binoto mo? Ang liwanag naman na magnanakaw yan ilalagay mo number 5. Anong klase ka? Parang gano'n. Hindi rin po natin role yon. Hindi natin role na husgahan yung pag-iisip o yung paraan ng pag-iisip ng mga tao. Ang hinahagal lang natin, mag-isip lang. Hindi naman lahat ng nag-iisip ay magaling mag-isip. Naintindihan po niyan, ano? Pero at least, pag sinabi na natin, let's pray, let's discern, let's lift all these things to the Lord, let's believe in the Filipino. Maniwala tayo sa mga Pilipino, maniwala tayo sa ating mga sarili, na kung bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili, may pagkakataon ng ating bayan. Wala na po akong oras. The rest of these things are instructional, which is already contained in the Gabay Cristo. Nandito na po yan. Susulat lang niyo yung pangalan ng kandidato, i-rate lang sila, and these are the qualities. But what we're here for, and what we want to ask you, number 1, is hopefully, in number 2, if you could become Gabay Cristo members as individuals.
Yung sabihin nyo, maganda yan. Gusto kong maging miyembro. Gusto kong gumamit ng Gabay Cristo in selecting this at magpapaserox ako ng extra 2. Huwag naman 2 lang. Pero magpa-extra para ibibigay ko sa mga kaibigan ko. O gagawin namin yan. Or, sabihin na, hindi. Yung grupo namin, gusto namin isama to become local Gabay Cristo chapters. We can say, yung grupo namin dito sa ADB, we will become a ADB Gabay Cristo chapter. All you have to do is to signify, meron pong Gabay Cristo website, and all you have to do is to go to gabaycristo.com or gabaycristo.ph, where you can download the materials or sign up so that you can become either a Gabay Cristo member or a Gabay Cristo chapter. Malaking bagay po ang commitment sa lahat ng bagay. Tapusin ko po ang aking pagsasalita sa paghamon lang sa inyo. Sa mga panahon pong ito, hindi maaaring matapos ang usapang to na, maganda, thank you, goodbye. Kinakailangan kong magkaroon tayo ng desisyon. Anong desisyon ang gagawin ninyo pagkatapos nitong salitaan at usapan natin yan? Anong maaari ninyong gawin bilang isang mamamayan? Okay. Ano po ang pwede natin gawin? Nagsimula po ako sa pagbanggit sa mga katagang binitawan ni General Luna. Gusto ko rin pong tapusin ito sa pagsasabing, adelante compatriotas. Sulong, mga kapwa ko nagmamahal sa bayan. Isang malaking karangalan na kayo'y makasama ko sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng ating inabayan. Vencer o morir, ang magtagumpay o mamatay. Isa pong hamon yan sa atin, na tayo sama-samang tumugon. Sama-samang gumawa para sa isang napaka-importanting bagay sa ating bayan. At hinihingi po namin sa inyo na sana sumulong tayo. Sana, adelante compatriotas, mga kapwa ko nagmamahal sa bayan, kumilos tayo. At sabihin natin, matapos ng talk na ito ang gagawin ko. Matapos ang salita ni Brother June Cruz na wala nang time, ito ang gagawin ko. And write it down. Or maybe text yourself. Okay? Sabihin nyo sa sarili nyo, text nyo, I will Xerox the Gabay Cristo and I will share it with my family, with my friends. I-text nyo sa sarili nyo. Okay? At pagkatapos sagutin nyo, who are you? Who you? Who you? Ngunit napaka-importante po na mayroon kayong commitment. Pwede ba akong magkwento last? Sure. Many years ago, ako po ay bumiyahe. At sa biyahe ko pong yun, bago-bago pa ang Cebu Pacific. At pagsakay ko, nagulat po ako dahil pagkatapos magpakain, ang sabi nung nasa microphone, here in Cebu Pacific, we don't only fly, but we fly with fun. So be ready, we're going to play a game. Ano kaya yung game? Mamaya nagpalaro na po, at nung magpalaro ay mayroon siyang pinakitang premyo na isang squeeze toy na airplane. Ang ganda ng toy. Sabi ko, matutuwa yung anak ko niyan. 4-year-old pala yung anak ko nun. Pag nakapanalo ko niyan, kaya lang hindi ako ready dun sa game. Sabi ko, sa susunod na paglibad ko, mananalo ko niyan. I will do whatever it takes sa susunod na biyahe ko. Panalo ko dyan. Even before the opportunity came, I already made a commitment. Alam ko na paninindigan ko, do whatever it takes. Natapos yung mga ilang linggo, hindi ko inakala ako pala babiyahe ulit. Naalala ko na lang na ako pala may commitment nung ako'y pasakay na ulit ng Cebu Pacific. Naalala ko, teka, may commitment pala ako. Whatever it takes, kailangan manalo ko. So nagbago na yung pananaw ko. Pag alam mo yung gagawin mo, alam mo yung commitment mo, suddenly, nare-ready ka eh. Suddenly, alam mo yung disposition mo. So umakit pala ako ng hagdanan nung papunta aeroplano, binibilang ko na kung ilan yung steps. Baka kasi itanong, how many steps did you take? Tapos pagpasok ko, binabasa ko yung mga name tags ng mga stewardess. Pag nag-announce, pinakikinggan ko kung anong oras. Kasi
I will have to do whatever it takes dahil may commitment ako. Lumipad ang aeroplano, nagpakain na, at nung matapos ng kainan, sabi, here in Cebu Pacific, we do not only fly, but we fly with fast, so be ready. Ako, ayan na. Okay? Whatever it takes, we're going to play a game. And the name of the game is Bring Me. Ako, bring me? Di ba delikado yun? Magtatakbuhan tayo rito. You just have to raise your hand, you don't have to run here. Okay? And this will be the prize. Pinakita yung premyo, yung airplane na Swiss. Gusto ko yan. Sabi ko, akin ka. Sabi ko. And the first toy will be given to, whoever can bring me, sabi ko, his boarding pass and a C2 bottle. C2 yung pinainom sa amin nun eh. Ang bilis nung nasa kaliwa ko, taas ng boarding pass. Yes, we have a winner! Nakuha niya kagad yung toy. Pinuha ko na yung bag ko, binuksan ko na. The next toy will be given to whoever can bring me, sabi niya, a $1 bill. Oh no, sabi ko. Alam ko naman puro tago $100 lang yung dala ko, no? So, wala talaga, sabi ko, wala. Akin yung last na yan. Whatever it takes. And for the last toy, we're going to give this to whoever can, and we're going to change the rules. Whoever will come here in front and sing for us all his favorite love song will win the toy. Oh gosh. Pupunta ako sa harap ng eroplano, kakanta ako para manalo ng laruan. Whatever it takes. Commitment. Going once, going twice. Napataas ako na bawal. Whatever it takes. Yes, may mag-volunteer. Tinginan yung mga tao. Parang gano'n sila. Merong kakanta. Tinawag ako dahil nahihiya ako. Parang hindi na ako tingnan. Naglakad ako na ako tumitingin sa kanila. Pagdating ko sa harap, sabi sa akin, sir, what's your name? Sabi ko, Richard? Richard Gomez? Mr. Gomez, what are you going to sing for us this afternoon? Naniwala eh. Butchikip? Sir? Butchikip? Mr. Gomez will sing for us. Butchikip? Pinalindigan ko. Pinuha ko yung telepono. Tapos nakalipo yung mga tao, biglang, Boy, chong lang, chong lang, abuchikik, ik, ababochichang, chong lang, abuchikik, ik. Alam mo, hindi pa ako tapos nagpalap, yay! Tinutulak ako palabas eh. Yung mga tao, nakayo kong ganun. Tapos binibigyan ako ng toy, tapos tinutulak ko pa uwi sa upuan ko. Palagay ko, hindi matay ako pagkatapos nun eh. Kasi pag upo ko, nag-iinit yung likod ko pataas na ganito rito. Pag dilat ko, ako na lang yung tao sa aeroplano. Pag baba ko, nag-iisa ako, nakangiti yung mga stewardess. Goodbye, sir. Nakangiwi yung mga sira ulo yan. Hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako. And yet, I knew I had to do that simply because I made a commitment. Whatever it takes. And at a time like this, my dear friends, we cannot just stand by and not do anything. We need to make a commitment to ourselves, maybe to our loved ones, maybe for our children. But this is an important season and time in our country's history. Kailangan ninyong magbayad. Dugo at pawis. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. June Cruz. We have 5 minutes for question and answer. So I know you have lots of questions in your mind. So can I see it? Show of hand kung sino gusto magtanong. Yes, Anne. Bravo. Wala. Sure? Sure ka? Brother Andrew. Okay. Okay. Well, we have one here. Yung question ko kanina, parang nasagot na nung huli mo sinabi. Kasi ang concern ko is,
yes, this is a good material, this is a good guide. Except that ito, my own personal judgment is that majority or many of the Filipinos would not know the candidates. Meaning, like for the senators, konti lang yung or may kilala ko. And minsan, ang mga Pilipino bumoboto dun sa kilala at saka dati na siyang naglilingkod at sa tingin nila parang okay naman because they also do not know exactly kung ano yung mga nagawa nila, anong mga laws, or ano yung mga nagawa nilang kapalpakan or mga corruption. So, for this to be very, very useful, we really have to know also the candidates. Pero kagaya ng sinabi mo nung huli na parang we also have that responsibility to find out for ourselves. Kaya akala ko I already had the answer to my question. Pero still, I would like to give this question. Do you have any material for us also to share with our families, with our friends, about the candidates that we are to pray and we have to vote? Salamat po. Meron po tayo mga profile ng mga kandidato na makikita po dyan sa gabaycristo.ph at gabaycristo.ph. Pangalawa po, hindi naman sa minamalit natin ang kakayanan ng marami nating mga kababayan. Ngunit sa totoo lang, marami din sa kanila ang umaasa na makakuha ng pangalan sa ilang mga tao din naman na iginagalang na nila. Meaning, kung ako po mayroong mga tauhan, kumisan, dahil sinabi ko na ito'y napag-aralan ko na at ito'y mga sigurado, ibigay mo yung pangalan, natutat na tinatanggap na po nila. Ganun po ang nangyari doon sa isang presentasyon namin sa San Jose, Nueva Ecija. Sabi nila, na-press release na naman yan naman yan, labas mo na yung resulta, gusto lang namin makita, parang gano'n. Nung ilinabas namin, sabi namin sa kanila, ito po ay hindi namin ipinangakamadya bilang PMTL. Ngunit lumabas na po ito, na-press release na po ito. Ito po yung nanalo sa pista at nag-qualify sa presidente, vice-presidente, ito po yung mga senador. Nung maglabasan po yan, dahil alam nilang pinag-aralan na yan, pinicture na po. O kaya ay kinopya na. Sapagkat para sa kanila, mayroon na rin mga tao na pinagkakatiwalaan nila na talagang nag-aral na rin para sa kanila. Kung naniniwala po kayo, o kung meron po kayong pinaniniwala ang mga tao, sa palagay ninyong tapat na mag-aaral, objectively, they can give you the right data and the right recommendations, then I think makakatulong po yan para makatulong din kayo sa ibang mga tao. Okay? So, ano pong sinasabi natin? Pag-uwi po nyo, check nyo lang din, ano ba yung mga naging rekomendasyon ng ibang mga grupo, ano bang rekomendasyon ng People's Choice, pagkatapos meron na po kayong iilan na lang na pangalan. Kasi kung 81 yung pangalan ng senador na pag-aaralan, hindi po pag-aaralan Pero kung 12 na lang, ang titingnan nila, ang sasabihin nila 12, ito hindi ko personado to bakla yan. Ganyan. Kung 12 na lang, mayroon na kayong pagkakataon na matulungan ang mga tao to again discern, to again pray for it, and hopefully give a good choice. Sana po sa Okay, we have time for one last question. Yes. Ginugol ko po kasi yung People's Choice. Tama po ba na for President, dalawa? Si Po and si Mar Rojas? And if it is so, bakit po dalawa? Ito pa naman po yung pinaka-importanteng dapat nating iboto. Thank you. Ito po ay tanong para sa People's Choice. Again, PMTN po ako. Okay. Ito po ay tanong nyo para sa People's Choice. Alam ko po ang sagot. Gusto nyo po ba sagutin ko? Yeah. Okay, sige. Sinabi po namin na nag-raise po kami ng mga pangalan na nanggaling sa iba't ibang mga organisasyon.
Yung mga pangalan po yan ay idinaan sa isang nominations committee, a scientific process para malaman sino ang mga nakapapasa sa criteria. Ang tawag po dyan ay shortlist. Nung mag-shortlisting na po, 2 na lang po ang nakapasa sa shortlist, okay, para sa posisyong presidente. 3 lang po ang nakapasa sa posisyong vice-presidente. 15 po ang nakapasa sa posisyong senador. Doon po sa shortlist na yon, ibinigay na po namin yon sa People's Choice. Sinabi na namin ito ang mga shortlist ng nakapasa. Kayo pong mga miyembro individually, igabay Kristo niyo ulit yan at pumili kayo, iboto ninyo. Ngunit, ito po yung sagot sa tanong ninyo, ngunit, nung mga panahon na magkakaroon po kami ng eleksyon noong People's Primary, mayroon pong wala pa pong decision ang Korte with finality sa sitwasyon ng isa sa mga kandidato sa presidente. So, siguro alam niyo na yun, no? Dalawa lang nakapasa at walang finality para doon sa isa. Ang ibig sabihin namin, kapag isinabject namin sila sa People's Primary at yung isang nanalo at natanggal, wala kaming ma-recommend ng maganda kasi natanggal na eh. Samantalang sabi namin, parehong nag-qualify yan, hindi natin isa-subject sa votation, ang sasabihin lang natin sa kanila ay talagang 2 silang nakapasa, bigyan natin ng pagkakataong magdasal ang mga tao at pumili. Yan po ay para doon sa posisyon ng presidente. Doon po sa 3 vice president, dinaan po sila sa proseso, and finally po, may nanalo pong isa, kaya nandyan po yung pangalan ng nag-iisang Gabay Cristo People's Choice candidate. At doon po sa 15, 8 lang po ang pipiliin. Ngunit doon sa 8 ay nagkaroon ng statistical tie ang number 8, number 9, at number 10. Kaya po, 10 ang nakalistang pangalan dyan sa recommendation ng People's Choice. So, pag nakita niyo po yan, the list is a recommendatory list. And therefore, we ask for your prayers and discernment, tama ba ang naging desisyon namin dyan? Sabi niyo, bakit nakasama yung pangalan yan? Hindi dapat kasama yan dyan eh. Okay? May mga aligasyon niya na ganito yan, ganyan yan, ganito. Again, pinapaliwanag, it is not a perfect list. And to the best of our knowledge, at the time when the nominations and the election were happening, wala pa po yung mga question na yon. Or kung may aligasyon man, hindi namin kaya patunayan at that time. And therefore, hindi namin sila pwedeng tanggalin sa proseso. Pero kayo kaya silang tanggalin sa listahan nyo. Okay? So yun po yun. It's not a perfect list, it's recommendatory, but again, in the end, it will have to be your choice, the people's choice. Okay, we still have 3 weeks or 4 weeks to decide and pray kung sino talaga yung iboboto natin and to help out. So, we like to thank Brother June for this very enlightening but very intriguing presentation kasi wala talagang parang really one person that we will be choosing or they have chosen. So more prayers pa, and we'd like to thank Brother June again for his time and his presentation. Next Lunch and Learn will be announced soon, so watch out, watch for your emails lang kung ano yung next Lunch and Learn. It will be about Mary and interior life, about reflection, meditation, and contemplation. Thank you.